Today's Reflection with Pastor Jeff Elise Cupides. Today's reflection. Yan. Ay nako. Para sa Alam ating mo, emotional and spiritual stability. Eto na. Opo, sa May totoo sulat lang. tayo. Sa Oo. totoo lang. Brad, good Ay, morning, nako. Brad. Good morning, Ted. Good morning, Cha. Yes. Good morning, Pastor. Emotional stability. Oo. Hopefully, makatulong sa atin. Sige, Cha, may Oh, sulat ito na. yata tayo. Hindi naman. ko na patatagalin pa ito. Ito, pagod din. Hindi ko lang sure kung saan siya pagod. Mamaya malalaman Basahin ninyo. natin ang kanyang liham. Eto na. Sabi niya dito, Pastor Jeff, magandang araw po. Ako po si Ramon, 41 years old, at nagtatrabaho sa isang private company. Isa po akong taong parating gustong mag-excel pagdating sa trabaho, sa pamilya, at maging sa ministry. Pero parang nito lang, parang hindi ko na po kayang pagsabayin ang lahat ng expectations ng tao sa paligid ko. Sa opisina, kailangan laging mauna. Kailangan parating may bagong idea, bagong strategy at mataas na output. Sa bahay, ako naman ang inaasahan ng pamilya. Panganay ako, breadwinner, kaya dapat ay matatag. Pastor, to be honest, parang nauubos na ako. Ginagawa ko naman ang lahat. Nagdadasal, nagbabasa ng Biblia, nagsisikap na maging mabuting anak at empleyado. Pero parang wala nang natitirang pahinga para sa sarili ko. Laging dapat may patunayan, laging dapat may kailangang ayusin. At minsan kahit anong galing ko sa labas, pag uwi ko sa bahay, ang nararamdaman ko ay pagod. Pagod kasi wala akong pahinga. Takot kasi baka bumaba ang tingin ng mga tao sa akin kapag nanghina ako. Gusto kong magpahinga pero naiisip ko, sayang yung oras, maraming dapat gawin. Paano po ba ako makakahinga ulit? Paano ko malalaman kung tama pa ba ang ginagawa ko o kung napapalitan na ng performance ang purpose? Paano ko babalansehin ang pagnanais kong magtagumpay at ang pangangailangan kong makapagpahinga? Minsan naiiyak na lang ako sa pagod, pero di ako makapagsabi sa iba dahil ayokong isipin nila na ako'y mahina. Parang nakakahiya po minsan magpakita ng pagod kapag sanay sila na ikaw ang laging dapat asahan. Anong say mo, Brad? Iyan po si Ramon. Grabe, ang dami makaka-relate dito kay Ramon. Ang Parang tindi relate nito, ka para dyan, tayo Cha. sinampal ng katotohanan dito. Ang mga breadwinner. Di ba cha-cha to, charet? Oo, pero kasi sabi nga nila, minsan blessing na nakikita ka nila strong ka, di ba? But at the same time, curse din daw yan kasi parang bawal ka nila makita na mahina ka. Nako, Pastor Jeff, for sure maraming makaka-relate dito kay Ramon. Di lang pagod sa trabaho, pagod sa lahat-lahat ng nangyayari. Hindi lang sa pamilya, pati sa bansa natin, Pastor. Anong masasabi mo sa kanya? Well, Kuya Ramon, salamat sa tapang mo na aminin na pagod ka, okay? Kasi karamihan sa tao na nakikinig ngayon, hindi kayang sabihin yan. Maraming strong na tao sa labas, pero pag uwi, ubos na nga dun sa loob. Ang totoo, Kuya Ramon, hindi pagod na kahinaan yung pagod. Minsan, Teka, may nagsasabi dito, saan ka pagod? Ha? Sa bayan? pagod mamahinga. Oo. Pagod na sa bayan. Mamaya, Pero sasagutin. sabi ni sa Hindi, Turupin, huwag na tayo mapagod. Oo. Bawal mapagod. Bawal mapagod. Sorry, Brad. Tayo. Go ahead, Brad. O Sorry sige, po. Pastor Jeff, tuloy mo. Bukas pala mikropono. Yung kala niya naka-off eh. Unang sabi niya, yung pag-amin na ikaw ay pagod ay, ano yung nabanggit mo, Pastor? yung pag-amin na ikaw ay pagod, napapakita lamang na ikaw ay tao rin. Tama. Pero of course, yung aking kaibigang komentarista, mamaya muna tayo bago tayo. Dito muna tayo sa evangelista. Tanda mo, Ramon, you are loved for who you are, not for what you do. Alam mo, Kuya Ramon, gusto ni Lord yung sipag mo, pero higit sa lahat, gusto niya ikaw yung pagkatao mo. Naniniwala ko hindi siya namatay sa krus para lang mas marami ka ma-accomplish na temporal things dito sa earth. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo para iligtas ang magkaroon ka ng eternal life. Ang pahinga hindi gantimpala sa nagawa mo. Ito'y regalo ng Diyos. It's a gift, yung rest. Okay? Hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa Kanya kasi matagal ka na niyang tinanggap. Sabi sa Salmo 23:1, ang Panginoon ang aking pastol. Hindi ako magkukulang ng anuman. Yung shepherd daw po ang ating Diyos. The Lord is my shepherd. I shall never be in lack. So Kuya Ramon, don't confuse performance with purpose. Magkaiba ang pagiging productive sa pagiging faithful.
Ang mundo sinasabi, galingan mo para tanggapin ka. Pero si Kristo ang nagsasabi, tanggap kita, kaya maglingkod ka ng may kalayaan. Kapag nawala po yung why, nauubos tayo sa what. Okay, we keep on doing a lot of what, ng how, wala namang why. Huwag mong kalimutan ang goal ng buhay, hindi lang maging magaling, kundi maging faithful kay Lord. At pangatlo, rest is not quitting, it's actually trusting. Ang pagpapahinga po hindi pagsuko. Ito'y pagtitiwala na kaya ni Lord kahit magpahinga ka. Maglaan ng oras na walang agenda, tahimik lang, maglakad, manalangin, huminga. Okay? Sa panahon ng pahinga, doon bumabalik yung tunay na lakas. Kaya Kuya Ramon, may practical steps lang ako sa iyo. Mag-set ka ng Sabbath rhythm, kahit isang araw sa isang linggo, o half day siguro sa isang linggo. Bitawan mo na yung telepono mo, huwag ka muna magtrabaho, huwag ka rin mag-ministry sa church mo, just rest and reflect. Pangalawa, have honest conversation. Sabihin mo sa boss mo, sa pamilya mo, sa pastor mo, na kailangan mo rin magpahinga. Totoong strength ay marunong humingi ng tulong. At pangatlo, mag-create ka ng boundaries. Hindi lahat oo-ohan mo. Hindi lahat ng emergency responsibilidad mo. Choose what matters most. Refill your soul, maglakad sa umaga, magkinig ng worship song, makinig dito sa Daily Bread, ipamuhay yung mga natututunan natin. Kaya, again, ang tunay na lakas, Kuya Ramon, ay hindi sa dami ng nagagawa, kundi sa lalim ng pagtitiwala sa Diyos. It doesn't mean you're busy, you're productive. I've seen a lot of people, they're so busy with a lot of things, pero hindi naman importante. Hindi ngunit rush yung mga ginagawa mo ay importante. Maaring rush yung mga importanteng bagay, pero hindi lahat ng mga bagay na kailangan tapusin, mga urgent things, ay importante. Kaya, Kuya Ramon, have the wisdom to know kung ano talaga yung importante sa buhay at yun lang ang mga oohan natin. Kaya, dahil sabi sa Salmo 23:1, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. Tayo manalangin. Panginoon, salamat sa liham ni Kuya Ramon na sinasalamin ang karamihang problema ng tao, Lord, that we have to perform para kami makakuha ng pagmamahal sa mga kamag-anak. Yes, Lord, kailangan kami mag-provide. Pero kung ito na naging source of idolatry namin, na kailangan namin maging CEO, kailangan namin kumita ng malaki, kailangan namin naka-latest na gadget, kailangan namin mastugunan lahat ng tao na nangangailangan sa paligid namin, then we become their savior. Kami, Lord, ang nagiging savior ng mundo, ng mga tao sa paligid namin. Help us, Lord, to discern kung ano yung mahalaga at kung ano yung mga hindi ganun kahalaga. Because we have limited strength, we have limited time here on earth, we need to use it wisely. Salamat, Panginoon, sa inyong lakas na binibigay sa amin, that while we're resting, you are actually providing. In Jesus' name, amen. Amen. Panginoon, salamat po muli sa araw na ito, sa pakikinig po sa mensaheng inihatid ni Brad Jeff. Salamat, Lord, sa gift ng mensaheng ito. In Jesus' name we pray. Amen. The gift ho ng kaliwanagan dito po sa lahat ng mga napapagal. Brad, salamat muli na marami sa iyo. Thank you so much. Ikaw ang aming laging knight in shining armor. You are the sunlight in our darkness. Basta Brad Ted, yung mga katuruan natin may proper pong konteksto. Hindi siya blanket statement na okay na, magre-rest na lang ako. Meron pong konteksto ang bawat sineshare natin dito. So, pero pagka usapang mga sabayan, huwag tayong mamamahinga in terms of calling out kung ano yung dapat tawagin. Brad Ted, trabaho mo yan. At Brad Jeff, salamat din sa iyong pagbibigay ng mensahe muli sa aming lahat. Ha? Itong iyong ginagawang pagmimisyon at huwag ka ring mapapagod sa amin. Salamat, Brad. Maraming salamat, Ted. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopide. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!